Paano sila puno bayad ang mga tauhan nila? Okey, ayun puwede yun, 'di ba? Hindi sila makapaniwala na may nagsasalita out of ano lang yung paniniwala 'no? Oo, hindi nila maunawaan yun, eh. Masakit sa tenga, boss. Okey, puwede na tayong tanong. So, ibig sabihin yung mga naninira sa mga Duterte bayad din ayon sa paniniwala ni Barbers, correct, 'di ba? Puwede yun. Yun yung gusto niya na hindi libre ang paninira. At saka hindi naman po paninira yun kung totoo, eh. Ang paninira po 'pag hindi totoo. Oh, kung totoo po yung sinasabi ng mga vloggers, aba hindi po paninira yun. Boss Buds, kailangan ba iboto si Willie Revillame kung kasama niya si Bongo? Hindi po. Ako hindi ko pa rin siya iboboto. Si Barber Certified Balimbing, ayaw namin si Willie Revillame. Lex, yan, siya yung tingin ko siya yung pinatatamaan ni ano, 'di ba, ni Baste Duterte. Kasi ang linaw nung sinabi niya, may statement ka noon na ikaw ay pro war on drugs. Tapos bigla kalaban mo na yung war on drugs. Sa tingin ko si yung sinasabihan ni Baste, si Barbers yun. No to Willie Revillame. Vote straight PDP laban. Ako din ayaw ko kay Revillame. Batogo Rodriguez, Marcoleta Quebuloy, Lambino, Bondok Hinlo, Mr. Epektibo, Solid PDP, Vote Magic 9. Basta boss, hindi ako bumitaw. Willie Revillame, big no for me. Charmy to vlog. Lahat naman yata tayo ayaw kay Willie Revillame. Sino ba naman may gusto kay Willie Revillame? Boss Bats, may damit ba si Barbers nung nakasulat Ran Sararan? Ngayon pinapa-impeach na. Sabi nga ni Basti, ganyan talaga yung mga taong walang paninindigan kasi kiss ass. Hindi ako nagsabi niya si Basti at hindi ko naman sinasabi na si Barbers yun. Parang si Barbers yung kasi siya lang yung may statement talaga na pro, 'di ba? Narinig natin. Siya yung very prominent na yung pagbaliktad. Hindi pa nga si Tol nga bumaliktad lang sa partido. Pero wala ganong statement na binabanatan si Duterte. Ito kasi, ha? Elvis na sagutin ang akusasyon sa kanila. Hindi at nanggigipit pa sila sa mga vloggers. Gusto po siya sa guest po siya sa Basta Dabawenyo. Sino? Si Barbers? One Mindanao Boat Lucky 9. See you sa Sunday po, Southern Stadium, Su Cervantes TV. Sir Vance, nagkaroon pala ng inauguration sa tulay na bumagsak na tinapos ni BBM. Yun nga po yun 'di ba? Sabi ko nga, bakit mo isisisi sa iba? The fact na pinayagan mo yan na mag-operate. 'Di ba? Kung pinayagan mo yan nag-operate, lang naman tulay, basta lang, ano yan, trip-trip, mukhang tapos na, padaanan na, hindi po ganun yan. Boss, yung pinapatamaan ni DA Secretary ay si BBM kasi nga, past admin ng agriculture. Boss Badong, admiral na pala si Tamba. Wala naman po sa, ano yan, sa, anong tawag doon, kahit na napakataas na ng tungkulin mo. PRD admin was not perfect. There's no such thing like that, but compared sa mga previous and current, I can 100% attest. Nothing can beat PRRD. Wala sila sa kalingkingan, nagka-pandemic at Marawi siege pa. Opo, napakarami pong nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte.
Ad Admiral. Sir Bal, sa tingin mo ba matapos ni BBM yung termino niya, feeling ko talaga bago ang election, bago na presidente, Diyos ko, sa issue pa lang ng PhilHealth, paano ba pa yung budget ng 2025, etc., daming kaso. Correct, di ba? Ang daming anomalya. Tapos sasabihin nila Lacson na tatanggalin nila ang korupsyon. Ngayon lang ba kayo tatakbo na senador? Nang uuto kayo. Ngayon lang ba kayo na tumakbong senador? Ha? Parang 13 degrees po, Sir Bads, malamig sa maulan. Correct. Napakalamig. Grabe. Ang get up ko, short at t-shirt. Lahat ng tao sa Hong Kong naka-jacket. Lahat ng tao sa Hong Kong nakapayong. Ako lang ang short at t-shirt. Kaya nabili ako. Nakabili ng payong, jacket, jogging pants ng di oras. Bakit ba hinayaan mag-operate ang nasirang tulay na yun para kung sakaling masira ICC kay FPRRD? O, di ba? Mali po eh. Sabi ko nga, pag kayo bumili ng bumbilya, tinitiyak nyo muna na bago nyo ilabas sa SM, umiilaw yung bumbilya. Bumbilya lang yun ha. Ayan patulay, puta dadaanan ng mga tao, motorista. Wala pong proyekto ng gobyerno na pinagamit na hindi dumaan sa kung saan. Bakit ba niya mag-operate? Laos ka na, Tito Soto. Kaya the moment na manalo sila Lacson, magre-resign sila. Overload nga po yung dumaan na truck. Alam mo, Marie, no? Kung meron pong provision na bawal dumaan yung mga ganyan, lalo na kung ganyan nga, sensitive pala yan. Bawal yung malalaking truck. Bakit po nakadaan? Ano yan, galing sila sa taas? Alam nyo, kung may provision na ganyan, na bawal yung ganyan kabibigat, Boss Bats, bakit no comment sa Senado para sa impeachment kay BP? Kung pinayagan ng Supreme Court na hindi siya mag-comment di ba? Baka kasi judge sila. Pag nag-comment sila, baka naman maapektuhan yung pagiging judge nila. Depende po sa Supreme Court yan. Hindi po tayo nagpapasya kung dapat sila mag-comment o hindi. Supreme Court lang po. Posible, Boss Badong, sa Pangil B Bridge, bawal ang malaking truck sa tulay. So kung bawal po ang malaking truck sa tulay, ano po ang gagawin? Dapat, correct, may nagbabantay. Hindi naman, alam nyo po, hindi naman po sinabi ni BBM na kaya bumagsak Kaya daw bumagsak. Ano ba sinabi ni Engineer BBM? Di ba? Ang sinabi niya, design flaws. May mali sa design. Ikalawa niya sinabi, walang kasalanan ng kontraktor kasi sumunod lang sa design. Ikatlo niya sinabi, tinipid. Diyos ko, mali ang design at tinipid, magkaiba po yun. Pero ang tanong ko nga, bakit nyo papatakbuhin? Halimbawa, hindi ko kasi alam kung may limit yan o wala Halimbawa, may limit nga. Bawal dyan ng truck, halimbawa. Bakit wala nagbabantay? Di ba? Punta po kayo Pasig Esplanade. Ang ganda para nasa Europe ang feel. PBBM project po yan. Alam mo, Marie, nakapunta na ako riyan. Wala pa si PBBM sa pwesto. Binabalita na yan. For your info lang. Baka kasi naliligaw kayo Anyways, nakapunta na ako riyan. Maliit lang yan. Alam nyo talagang ganun no? Hindi naman namin pinipigilan
na ipagmalaki nyo yung mga ginagawa ni BBM. Wala namang problema eh. Pero kaisa-isa lang na ginawa, akala nyo pinakamahusay ng presidente. Alam nyo po ba kung gaano kalaki lang yung esplanade na yan? Mas malaki pa po yung tulay na yung tulay po ng Ilog Pasig. Maliit lang po yung esplanade na yan. Antan ba, araw-araw ba may ilaw yan? Araw-araw ka ba nariyan? O, kung araw-araw pong may ilaw yan, bakit kayo nag-aaksaya ng ilaw? Wala naman namamasyal. Hindi nga dinadayo. Mas marami bang pumupunta dyan kaysa Dolomite? Masyado kasi kayong patawa, masyado kayong OA. Ano pa bukod sa esplanade ang nagawa nyo? Nakakatawa kayo kasi kahit isa-isang napakaliit na lugar, kala mo talaga ano eh. Puta, kay Duterte nagsimula yung esplanade na yan. Hindi nyo alam yun, no? O ngayon, alam nyo na. Mahihiya na kayo pagmalaki. Buti nga, hindi namin kiniklaim yan. Eh. kung yan lang ang project ko, mahihiya na ako ipagmalaki. Tama po yung sinasabi nyo na baka sila magkamali dahil judge sila kaya no comment ang sagot nila korte. Pang mayor lang ang correct. Pang mayor lang po yan. Alam nyo ba yung tulay na ganon? Oh, mayor Isko lang po. Yung karugtong ng esplanade kay Mayor Isko lang po yun. Boss Baz, the Merifec na retrofit na yan, hindi na dapat bumagsak yan. Kasi ang retrofitting ay pagtatama sa kakulangan na structure. Ako naman, dahil hindi naman ako engineer, kaya hindi ako magmamarunong dyan sa mga retrofitting na yan. Pero ito lang po, bilang practical na tao, no? Very practical lang po ang sagot ko dyan. Pag ako bumili ng bumbilya, bago ko iuwi, sigurado kong gumagana. Tinitesting ko. Di po ba? Hindi, okay na ako, alam ko na yung alam ko na yung one chai ba? Chai one. Basta pagkalagpas yun ng di ba? Yung trend ng yan eh. Nakita ko na yan, yung stasyon na yan. One chai. Nakita ko na yan, malapit lang yan eh. Boss Bad si Dolphy, bumbilya daw sabi ni Shasha. Nakakaya talaga. Kaya hindi na yan. Kahit hindi ko maintindihan yung meaning ng retrofitting. The fact na pinatakbuhan nyo yan ngayong 2025, ibig sabihin, kaya nyo pinatakbuhan ng sasakyan yan, sigurado kayo na yan ay pwedeng patakbuhan ng sasakyan. Ngayon, alam nyo po, imbis na makarinig tayo na idedemanda yung ganitong kontraktor o tatanggalan ng lisensya yung ganitong kontraktor, alam nyo naririnig ko ngayon? Para mapagawa yung yung tulay na yan, mas malaki pa yung pondong gagamitin. Pondo pa rin ang concern, puta, pondo pa rin. Hindi yung concern nung wala bang pananagutan? Anong gagawin? Kaya nakakabwisit eh. Mayroon kayong kontraktor. Ang kontraktor po mananagot dyan, di ba? Kung kabubukas pa lang yan, wala pa pong 1 taon, bumagsak na. Hindi eh. Ang narinig ko biglang pag pinaayos daw yan, mas malaki pa raw yung budget na sa repair niyan. Puta, budget kagad ang bukang bibig. Budget. Mas malaki pang budget. Kaya hindi maisip na manisi. Kay Duterte, PA kayo ayusin yan. Kung hindi,
Sa budget na tulay na yan daw boss, nakita sa dokumento na nagdagdag pa pala ng 100 million para diyan sa retrofitting pa rin diyan. Yun na nga, 'di ba po? Yun ang tanong ko nung isang araw, eh. Kayo ba ay naglagay ng pondo diyan? Para saan yun? Bakit niyo pinondohan? Kung sisisihin niyo lang na, flaws na pala, 'di ba? Kung flaws na yan, 'wag natin padaanan 'yan kasi delikado 'yan, 'no? Palpak yung nagdaang administrasyon na nagplano nito, palpak din yung gumawa nito kaya tayo hindi natin 'to papagamit dahil flaws ang design. Gano'n po 'yun. The mere fact na pinondohan ninyo at the mere fact na kayo po ay pinayagan ninyong patakbuhin 'yan, inaako nyo na puwedeng patakbuhin 'yan. Hindi po puwedeng 'pag may bumagsak, ay parang may flaws yung design, Ano 'yan, bawian? Hindi po puwedeng bawian. Totohanan 'tong laban dito. Dumaan ba 'yan sa testing and commissioning? Asan ang record? Ako ba tinatanong ako ba tinatanong mo kung dumaan 'yan o hindi? Hindi. Alam niyo, 'wag nating gawing technical. Sabi ko nga sa inyo hindi ako engineer, Pero pasimplehin niyo lang po. Ulitin ko lang, ang bumbilya bumili kayo, ite-testing ninyo. Ibig niyo sabihin ang tulay na gagamitin ng mga driver, ang tulay na papasadahan ng mga sasakyan, wala kahit na anong testing, wala kahit na ano na sasabihin na fit for public use, wala bang gano'n? Anong klaseng mga engineer meron tayo kung hindi sa lahat po ng mga kontraktor meron pong ganyan na wala pa isang taon. Hindi lang ako sigurado sa mga kontraktor kung ilang taon dapat, 'di ba? Kasi mahirap naman 'yun, 10 taon mo nang ginagamit, nasira, kontraktor pa rin, hindi po. Oh. Gumawa ng tulay pero di pwedeng daanan. Boss Badong, ayaw amining substandard ang mga materials na ginamit at matabang ang timpla ng semento. Correct. Buti na lang walang infra project si BBM. Nakakatakot lalo na pag tulay bakal. Biruin nyo, ilan na yung mga nakita natin na binibidyohan ng mga flood control projects. Putya, kawayan lang nga, 'di ba? Sambang lugar 'yun. Kawayan lang imbis na bakal. Wala tayong nakitang bakal. Nakakita ng ganun na flood control project. Kaya na-overwhelm. Mabuti na lang talaga walang mga proyekto. Nakakadalawa na po, na tinapos lang niya. Ano ba isang tulay na nung pinadaanan na, puta, wasak-wasak, warak-warak agad.